Tahimik ka muna ngayon. Ilayo mo muna ang puso mo sa mga alalahanin. Dahil sa mga susunod na minuto, may mangyayaring hindi mo inaasahan. Hindi ka nagkataong napunta rito, may inihanda ang Diyos para sa iyo. Isang biyayang hindi mo pa nakita, isang pagdaloy na matagal mo nang ipinagdarasal. Huwag mong hayaang malampasan ka ng presensya ng Diyos sa sandaling ito. Sa Salmo 23:1, sinasabi, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Kapatid, may bagong simula para sa iyo. May pagdaloy ng kabutihan ng sagot ng direksyon na ngayon ay bubuksan. Handa ka na ba? Buksan natin ang puso natin sa Diyos. May mga araw na tahimik ang langit, pero may mga sandali rin na ramdam mong gumagalaw ang Diyos. Ito ang ganitong klaseng sandali. Panahon na para huminto, sandali at pakinggan ang tinig ng Panginoon. Hindi aksidente ang presensya mo rito. May gustong ipaabot sa iyo ang Diyos. May dalang panibagong direksyon ang Espiritu Santo. Marami kang tanong sa puso mo, pero ngayon isa lang ang mahalaga. Ang Diyos ay hindi tahimik. Siya'y nagsasalita. At kapag nagsalita siya, may nangyayari. Ang Salmo 32:8 ay nagsabi, "Aking tuturuan ka at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Aking ikakabait sa iyo ang aking mga mata." Iyan ang pangako ng Diyos. Hindi ka niya iiwan sa gitna ng pagkalito. May gabay, may sagot, may daan. Minsan hindi mo kailangang maintindihan lahat agad. Ang kailangan mo lang ay maniwala na ang Diyos ay tapat. Yung daloy ng biyaya na parang matagal nang nakabara, ngayon unti-unti nang bumubukas. May dumadaloy. At sa bawat salita na maririnig mo, may kapangyarihang bumabasag sa pagkakatigil. Ngayon, panahon na. Panahon ng pakikipagtagpo. Panahon ng panalangin. I-comment mo ngayon, "Panginoon, kausapin mo ako." At huwag mong kalimutang mag-subscribe. Tahimik muna ang paligid. Isang sandali ng banal na katahimikan. Ramdam mo ba yon? Yung parang may bumabalot sa'yo. Hindi malamig kundi mainit. Hindi takot kundi kapayapaan. Ang presensya ng Diyos ay dumarating sa mga taong handang makinig. At ngayong umaga, ikaw yon. Hinanda ng Diyos ang eksaktong sandaling ito para makatagpo ka niya. Hindi para husgahan ka, hindi para saktan ka, kundi para yakapin ka ng lubos. Para buhusan ka ng kanyang kabutihan at ibalik ang daloy ng biyaya na matagal ng tila natuyot. Kaya ngayon, sabayan mo ako. Iayos mo ang puso mo. Lumapit ka ng may pananampalataya. Isantabi muna ang pagdududa. Ang panalangin ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ang panalangin na magpapalaya sa pinansyal na daloy na nakalaan sa iyo. Handa ka na ba? Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, nilalapitan ka namin ngayon ng buong pagpapakumbaba. Puno kami ng pananampalataya at alam naming naririnig mo ang bawat bulong ng aming puso. Panginoon, salamat sa bagong umagang ito. Sa bawat hininga, sa bawat pintig ng puso, sa bawat liwanag ng araw, ito'y patunay na ikaw ay tapat, hindi ka nagkukulang, hindi ka nalalayo. Ikaw ang Diyos na sumasagot. Panginoon, inaamin ko na minsan ako'y napagod, naluha, nalito. Pero ngayon, binubuksan ko muli ang puso ko sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, Panginoon, magsalita ka, kausapin mo ako. Ipadama mo sa akin ang iyong presensya. Ituro mo sa akin ang daan. Ibalik mo ang daloy ng biyaya sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking kinabukasan. Panginoon, humihingi ako ng direksyon mula sa langit. Hindi mula sa mundo, hindi mula sa tao, kundi mula sa iyo lamang. Sinabi mo sa iyong salita sa Deuteronomio 8:8, kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang magkamit ng kayamanan upang kaniyang mapagtibay ang kaniyang tipan. Panginoon, ngayon binabalikan ko ang tipang iyon. Inaangkin ko ang pangako mo. Hindi ko pinipilit ang sarili kong paraan. Hindi ko kailangan ang plano ng mundo. Ang gusto ko ay ang plano mo. Banal na Espiritu, isama mo ako sa agos ng iyong biyaya.
Basagin mo ang mga espiritual na hadlang na humahadlang sa aking pinansyal na pag-angat. Ang mga espiritong kahirapan, takot, panghihina, lahat ay wala ng kapangyarihan sa akin sapagkat sa pangalan ni Jesus ako'y pinalalaya. Ang mga bintana ng langit ay bumubukas ngayon. Panginoon, alisin mo sa akin ang pag-aalinlangan. Palitan mo ito ng pananalig. Palitan mo ito ng tiwala. Bigyan mo ako ng mata ng pananampalataya upang makita ko ang mga pintuang binubuksan mo. Bigyan mo ako ng karunungan upang maunawaan ko kung kailan ako gagalaw at kailan ako maghihintay. Tulungan mo akong maging tapat sa maliit upang pagtibayin mo ako sa malaki. Tulungan mo akong maging mabuting katiwala ng mga pagpapala na ipinagkakaloob mo. Panginoon, hinihiling ko rin ang pagpapala sa gawa ng aking mga kamay. Iangat mo ang negosyo ko, ang trabaho ko, ang mga pangarap ko. Palitan mo ang bawat pagkatalo ng tagumpay. Palitan mo ang bawat kakulangan ng kasapatan. Palitan mo ang bawat hindi sapat ng sobra-sobra. Sa iyo ang lahat ng yaman sa langit at lupa. At ikaw ay ama ko, kaya't hindi ako matatakot. Tulungan mo ako, O Diyos, na makita na ang tunay na kayamanan ay ang presensya mo. Na kahit may pera ako o wala, basta't kasama kita, ako ay mayaman na. Ngunit Panginoon, alam mo rin ang pangangailangan ko. Alam mo ang bills, ang utang, ang gastos. Kaya ako'y humihingi ng pagkilos mo sa larangan ng pinansyal. Bigyan mo ako ng bukas na pinto, ng kakaibang oportunidad, ng himalang magpapabago sa aming kalagayan. Gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Panginoon, turuan mo akong magbigay ng may galak. Turuan mo akong tumulong kahit ako'y kapos. Turuan mo akong magtiwala kahit hindi ko pa nakikita ang sagot. Sapagkat alam kong sa oras na manampalataya ako, gumagalaw ka na. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, hindi ka nahuhuli, hindi ka nagkukulang. Ang tamang biyaya sa tamang oras ay darating at iyon ay sapat. Ngayon, Panginoon, sinasabi ko sa iyo, ako'y handa. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kabuhayan, ang aking pamilya, ang aking kinabukasan. Binubuksan ko ang aking kamay. Handa akong tumanggap. Binubuksan ko ang aking puso. Handa akong magtiwala. Binubuksan ko ang aking buhay, handa akong sumunod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tahimik ka muna ngayon. Huwag kang magsalita. Huwag kang magmadali. Damhin mo ang katahimikan. Ang Diyos ay kumikilos. Habang wala kang sinasabi, siya ang bumubulong. Habang nakapikit ka, siya ang nagpapakita. May bagong simula, may bagong bukas, may bagong daloy. Ngayon gusto kitang tanungin, naramdaman mo ba yun? Yung parang may tinanggal sa dibdib mo? Yung parang gumaan? Huwag mo hayaang lumipas lang to. Isulat mo sa comments, narinig mo ako, Panginoon, o kaya ako'y handa sa bagong biyaya. At kung may pinagdadaanan ka ngayon sa pananalapi, ilagay mo lang ang salitang pagpapala sa comments para maisama ka namin sa mga panalangin. Huwag mong kalimutan mag-subscribe para mas marami ka pang maranasan na gabay mula sa langit. Dahil sa mga susunod na sandali, may ilalantad pa ang Diyos, isang kasaysayan ng tagumpay na magsisimula sa panalangin ito. Tahimik pa rin ang paligid pero alam mong may gumagalaw sa loob mo, sa puso mo, sa kapaligiran, parang hangin ng pagbabago. At kung dinala ka ng Diyos sa panalangin yun kanina, hindi lang para maramdaman siya, kundi para baguhin ang takbo ng buhay mo. Ngayon, dadalhin kita sa isang kwento, hindi ito katang-isip, kundi isang totoong pangyayari mula sa salita ng Diyos na hanggang ngayon patuloy pa ring bumabasag ng mga tanikala at bumubukas ng mga daloy ng biyaya sa mga buhay na handang makinig. May isang babaeng balo sa bayan ng Sarepta, wala siyang asawa, may isa siyang anak, at halos wala na silang makain. Kaunting harina na lang ang natitira sa banga. Kaunting langis na lang sa pitsel. At ang sabi niya, magluluto ako ng tinapay, kakainin namin, at pagkatapos, mamamatay na kami. Ganyang kalala ang sitwasyon. Isang balo, walang kakampi, walang sapat, walang pag-asa.
Pero doon, sa mismong yugto ng desperasyon, pumasok ang Diyos. Isinugo niya si Elias, at ang unang sinabi ni Elias sa kanya ay hindi, "Nakakaawa ka naman," o "Ayan, may pagkain ako para sa inyo." Hindi, ang sabi ni Elias, "Magluto ka ng tinapay, pero unahin mo muna ako." Sa tingin mo, makatwiran ba yon? Gutom na ang babae, wala nang ibang maibibigay, at biglang may lalaking di niya kilala, humihiling ng huling kagat ng kanilang buhay. Pero may mensahe rito. Minsan, hinihingi ng Diyos ang natitira sa iyo, hindi para ubusin ka, kundi para ipakita niya sa iyo kung paanong kaya niyang punuin ang wala. Sapagkat sa oras na sumunod ang babaeng yun kay Elias, na sa totoo'y tagapaglingkod ng Diyos, hindi naubos ang harina, hindi natuyo ang langis. Araw-araw silang kumain, araw-araw silang nabubuhay sa himala. Ang kwentong ito ay hindi lang para sa kanila, ito ay para sa iyo rin. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon, dahil tulad ng balong iyon, maaaring may bahagi ng buhay mo na wala ka nang inaasahang darating. Maring pagod ka na, ubos na, o tila wala nang natitirang lakas sa iyo. Pero tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi nahihirapan sa kakulangan. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng kasapatan. Gusto ng Diyos na maranasan mo ang himala ng Sarepta. Pero bago dumaloy ang langis, kailangan mong bitawan ang kontrol. Ibigay mo muna ang puso mo. Ibigay mo ang tiwala mo. Huwag mong sabihin, "Panginoon, kapag may sobra na ako, magtitiwala ako." Hindi. Sabihin mo, "Panginoon, ito lang ang meron ako, pero ito ay sa iyo." Baka sasabihin mo, "Pero Lord, maliit lang to." Alam mo ba, ang Diyos ay laging nagsisimula sa maliit para ipakita na ang himala ay hindi mula sa laki ng meron ka, kundi sa laki ng kapangyarihan niya. Baka iyon na ang hinihintay mong direksyon. Baka ang matagal mong panalangin sa umaga, ang sigaw mong "Fala mo sa akin, Panginoon," ay sinasagot na ngayon sa pamamagitan ng simpleng paanyaya. Ibigay mo lang ang tiwala mo, kahit kaunti pa lang ang nakikita mo. Sa kwento ng balo, walang kasiguruhan sa araw-araw. Wala siyang Excel sheet, wala siyang savings, wala siyang business plan. Ang meron lang siya, ang pangakong hindi mauubos ang harina. At sapat na yon, sapat ang pangako ng Diyos sa mga taong may pusong sumusunod. Kasi ang tiwala, ang pagsunod, ang pananampalataya, yan ang susi sa pagbubukas ng daloy ng biyaya. Ngayon, anong harina ang meron ka? Anong langis ang hawak mo? Kahit kaunti lang, kahit parang wala, kahit pinagtatawanan na ng iba, kahit hindi sapat, ialay mo yan sa Diyos. Gamitin mo yan bilang tugon sa panawagan niya, sapagkat ang maliit na bagay sa kamay ng Diyos ay nagiging kasangkapan ng walang katapusang pagdaloy. Ang panalangin sa umaga ay hindi lang simpleng dasal, ito'y pakikipagtagpo, isang oras ng pagtanggap, isang sandali ng desisyong espiritual, at sa oras na pinili mong maniwala kahit walang ebidensya, doon nagsisimula ang himala, doon bumubukas ang langit, doon gumugulong ang biyaya, sapagkat ang Diyos ay tapat. At kung ginawa niya ito noon para sa isang balo na walang pangalan, gagawin niya rin ito para sa iyo, isang anak na mahal niya, isang nilikha na tinawag niyang akin. Ngayon, habang tumitigil ang kwento, tanungin mo ang sarili mo, anong tiwala ang hinihingi sa akin ng Diyos? Saan ako tinatawag sumunod kahit hindi ko naiintindihan? Ano ang kailangan kong bitawan para makuha ang bago niyang inihahanda? Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang naririnig mo ito, isulat mo sa comments. Panginoon, ibinibigay ko ang aking tiwala. O kaya, ako ang balo sa Sarepta at naniniwala ako sa iyong himala. Kung may kakilala kang kailangang makarinig ng kwentong ito, i-share mo sa kanya at huwag mong kalimutang mag-subscribe sapagkat sa susunod may mas lalalim pa tayong pag-uusapan, ang sikreto ng pagpapakumbaba, ang puso na palaging pinipili ng Diyos upang pagdaluyan ng kanyang sagot. Sa bawat panalangin may kasunod na pagsubok. Sa bawat amen may bagong hakbang.
At pagkatapos mong tanggapin ang pananalita ng Diyos sa kwento ng balo, kailangan mong tanungin ang sarili mo, handa ba talaga akong bitawan ng kontrol? Dahil ang susunod na hadlang sa pagdaloy ng biyaya ay hindi nakikita ng mata, nakatago, tahimik, pero makapangyarihan. Ito ang mga espiritual na harang na kung hindi mo sisirain, mananatili kang paikot-ikot sa parehong antas, parehong panalangin, parehong problema. At ngayong ato, isasalang natin ang mga ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Dahil may mga ugat sa puso na kailangang hilumin bago dumaloy ang biyaya. Una, ang kawalan ng pasasalamat. Alam mo bang maraming dalangin ang hindi sinasagot, hindi dahil hindi ito kalooban ng Diyos, kundi dahil sarado ang puso sa pasasalamat? Kapag hindi mo kayang pahalagahan ng maliit, paano mo kakayanin ang malaki? Ang puso ng tao, kapag hindi marunong magpasalamat, nagiging mapagreklamo. At ang reklamo ay lason sa pananampalataya. Sa Lucas 10:1, may 10 ketongin na pinagaling ni Jesus. Pero isa lang ang bumalik para magpasalamat. Isa lang, at siya ang tumanggap hindi lang ng kagalingan ng katawan, kundi ng kaligtasan ng kaluluwa. Dahil ang pasasalamat ay hindi lang ugaling maganda, ito ay susi sa pagbubukas ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Kapatid, kailan mo huling sinabi ng buong puso, "Salamat Panginoon"? Pangalawa, ang takot magbigay. Hindi lang ito usapang pera, usapang tiwala ito. Dahil ang pagbibigay ay hindi nasusukat sa halaga, kundi sa puso. Ilang beses nang tinuro ni Jesus ito sa kanyang mga disipulo, na ang biyaya ay dumarating sa mga bukas palad. Hindi lang sa nagbibigay ng marami, kundi sa nagbibigay ng may pananampalataya. Tulad ng balong nagbigay ng huling tinapay kay Elias. Hindi siya naghintay ng sobra bago magbigay. Ibinigay niya ang kaunti niya. At doon, dumaloy ang sobra-sobrang biyaya. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang hawak ko na hinihiling ng Diyos sa akin na bitawan? Hindi laging bagay, minsan oras, minsan pagpapatawad, minsan pride, minsan takot. Pero habang hawak mo pa ito, hindi dadaloy ang bago, sapagkat ang kamay na puno, hindi na makatatanggap pa. Pangatlo, ang pagkakapit sa sariling plano, isang tahimik na uri ng pagsuway. Minsan, tayo ay nananalangin, "Panginoon, gawin mo ang kalooban mo." Pero sa puso natin, may plano na tayo. May gustong direksyon, may inaasahang resulta, at kapag hindi ito ang nangyari, tinatawag nating kabiguan. Pero ang totoo, baka iyon ang tagumpay na hindi mo pa nauunawaan. Sa Kawikaan 3:6, malinaw ang paalala. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Kaya ngayon kailangan mong bitawan ang mapa mo, bitawan ang timetable mo, bitawan ang formula mo, dahil ang Diyos ay hindi umaayon sa sistema ng mundo. Siya ang lumilikha ng bagong daan. Hindi niya kailangan ng kopya ng plano mo. Ang kailangan niya ay puso mong handang sumunod kahit hindi naiintindihan, sapagkat doon nagbubukas ang himala sa pusong nagpapakumbaba. Pang-apat, ang pagkabulag sa paggalaw ng Diyos. Marami sa atin naghihintay ng malaking milagro, kaya hindi napapansin ang mga simpleng kilos ng Diyos sa araw-araw. Yung maliit na pagsagot sa panalangin, yung paanyaya ng kapayapaan, yung tahimik na pagpapaalala sa puso mo na, "Anak, kasama mo ako." Kapag hindi ka marunong magbantay sa maliliit na senyales, malalampasan mo ang mga paanyaya ng Diyos. Kaya mahalaga ang panalangin sa umaga. Dahil dito, binubuksan ng Diyos ang paningin mo. Dito, binubuksan niya ang espiritual mong pandinig. Dito, dumarating ang mga salitang matagal mo nang inaantay. "Fala mo sa akin, Panginoon." Kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon. May nakabara ba sa daloy ng Diyos sa buhay ko? Hindi dahil hindi siya nagbibigay, kundi dahil hindi ako handang tumanggap. Hindi bukas ang puso, hindi handa ang pananampalataya.
Ngayon, marahang lumapit, isuko mo ang puso mo, isuko mo ang mga harang at hayaang ang Espiritu Santo ang gumalaw. Dahil sa oras na gawin mo ito, magsisimula kang makarinig, magsisimula kang makakita, magsisimula kang maranasan ang tunay na daloy ng biyaya. Hindi mo kailangan ng perpektong panalangin. Kailangan mo lang ng pusong handang magsabi, "Narito ako, Panginoon." At sa pagsuko mo, doon bababa ang bagong panahon. Doon magbubukas ang bagong daan. Ngayon, kung naramdaman mong may tinuturo ang Diyos sa iyo habang pinapakinggan mo ito, gusto kitang anyayahan na ilagay sa comments, "Panginoon, binubuksan ko ang puso ko." O kaya, "Tanggalin mo ang mga harang, Diyos ko." Isulat mo rin kung gusto mong ipagdasal ka namin. Marami sa komunidad na ito ang nananalangin. Sabay-sabay tayong humihingi ng gabay at daloy ng sagot. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod na parte, malalaman natin ang susi kung paanong ang pusong nagpapasalamat, sumusunod at nagpapakumbaba ay nagiging paboritong daluyan ng mga sagot ng langit. Kaya ngayon, habang tahimik ang puso mo, isang bagay ang napakahalagang maunawaan. Hindi sapat ang simpleng kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi sapat na alam mo lang na mabuti siya. Kailangan mong maranasan siya. Kailangan mong madama ang kanyang kamay sa mga lugar ng buhay mo na tila matagal nang sarado. At minsan, ang susi sa pagdaloy ng biyaya ay hindi ingay ng panalangin, kundi katahimikan ng pagsunod. Doon sa kwento ng balo, hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa, sumunod lang siya. At sa pagsunod niya, ang himala ay dumating araw-araw. Isipin mo yon, araw-araw siyang binibisita ng kabutihan ng Diyos. Hindi isang beses lang, hindi isang malaking milagro at tapos na, araw-araw. Kasi ang Diyos ay hindi lang Diyos ng biglaan, siya rin ay Diyos ng pang-araw-araw. At kapag natutunan mong lumakad sa pagsunod araw-araw, hindi ka mauubusan ng daloy. Pero paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos araw-araw? Dito papasok ang isang napakalalim na susi, ang pakikinig. Kapatid, fala mo sa akin, Panginoon. Yan ang dapat maging panalangin mo tuwing umaga. Hindi lang basta humihingi, kundi marunong ding tumahimik at makinig. Kasi ang direksyon ng Diyos ay hindi laging malalakas. Minsan ito'y bulong, minsan ito'y pakiramdam, minsan ito'y sagot sa pamamagitan ng ibang tao o sitwasyon. Pero tiyak, ang Diyos ay laging nagsasalita. Ang tanong, handa ka ba talagang makinig? O masyado kang abala sa sariling boses, sa ingay ng mundo, sa mga plano mo? Minsan kailangan mo talagang manahimik, minsan kailangan mong huminto, minsan kailangan mong sabihing, "Panginoon, hindi ako lalakad hanggat hindi kita naririnig." May dahilan kung bakit sinabi sa Isaias 30:21, "At ang iyong mga pakinig ay makaririnig ng isang salita sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, kayo'y magsilakad dito, pagka kayo'y pumipihit sa kanan at pagka kayo'y pumipihit sa kaliwa." Hindi mo kailangang hulaan ang direksyon mo. May Diyos na nagsasalita at kapag narinig mo siya, hindi ka maliligaw. Ang problema lang, kadalasan, gusto nating marinig ang sagot agad. Gusto nating diretsong sagot. Pero tandaan, hindi problema ng Diyos na magsalita. Tanong ito kung handa ka bang makinig kahit hindi pa sagot ang naririnig mo. Dahil ang pakikinig sa Diyos ay hindi lang paghihintay sa sagot. Ito ay pananampalatayang ang presensya niya ay sapat na. Kapag naririnig mo ang tinig ng Diyos, kahit pa hindi pa malinaw ang detalye, may kapayapaan. At yan ang sukatan, hindi laging kagalakan, hindi laging tagumpay, pero palaging kapayapaan. At ang kapayapaan ay tanda na nasa direksyon ka ng Diyos. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang tanong na bumago ng paraan ko ng panalangin. Panginoon, ano ang gusto mong itama sa loob ko para marinig ko ang tinig mo ng mas malinaw? Hindi panalangin ng paghiling, kundi panalangin ng paglapit, pagpapakumbaba.
Kasi minsan may ugat ng pagdududa, may ingay ng pride o may lambong ng takot sa puso natin na humaharang sa tinig ng Diyos. At kapag inamin mong kailangan mo siyang marinig, doon ka niya sisimulang kausapin. Sa maliliit na desisyon, sa simpleng paglalakad, sa tahimik na panalangin sa umaga, doon mo siya maririnig, doon mo siya makikilala, doon mo siya masusundan. Tandaan mo ito, kapatid, ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan. Ang direksyon niya ay laging may linaw. Hindi mo kailangang manghula, hindi mo kailangang makipagkompetensya, hindi mo kailangang manggaling sa taas para marinig siya. Kailangan mo lang ng pusong bukas, tapat, at nananabik, sapagkat ang puso na naglalapit sa Diyos ay hindi niya kailanman itataboy. Ngayong umaga, habang tumitigil ka saglit sa pakikinig ng video na ito, huminga ka muna ng malalim, ilapat mo ang kamay mo sa puso mo. Tanungin mo ang Diyos, Panginoon, ano ang gusto mong sabihin ngayon? Taimtim lang, walang drama, walang ingay. Maghintay ka at maririnig mo siya, mararamdaman mo siya. At unti-unti ang dating kalituhan ay magiging kapayapaan. Ang dating pangamba ay magiging kapanatagan. Ang dating tanong ay magiging pananalig. Ngayon, kung naramdaman mong nagsimulang gumalaw ang Diyos sa puso mo habang pinapakinggan mo ito, isulat mo sa comments, "Falaka, Panginoon, nakikinig ako." O kaya, ihanda mo ang puso ko sa iyong direksyon. At kung may specific kang panalangin na gusto mong ipagdasal namin bilang komunidad, ilagay mo lang sa comments. Sabay-sabay tayong manalangin. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod, sa Ato 6, dadalhin kita sa huling hakbang, ang pagtatapos ng panalangin na magsasara ng pinto ng pag-aalinlangan at magbubukas ng bintana ng pabor, biyaya at sagot. Ngayon, habang tahimik pa rin ang puso mo, ramdam mo na ba ang liwanag? Hindi man ito sikat ng araw, pero may liwanag na mula sa loob. May kapayapaan na hindi galing sa labas. Dahil ang totoo, kapag naririnig mo ang tinig ng Diyos, kahit wala ka pang hawak, alam mong may dumating na. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik na walang bisa. At ngayong umaga, ang panalangin mo ay narinig. Ang mga mata mo ay nabuksan. Ang puso mo ay hinipo at ang langit ay gumalaw. Hindi aksidente na pinakinggan mo hanggang dulo. Hindi ito basta video lang. Ito ay oras ng pakikipagtagpo, oras ng pabor, oras ng himala. At kung susukatin natin ang lahat ng pinagdaanan natin mula Ato 1 hanggang ngayon, makikita mong isang direksyon ang binuo ng Diyos para sa iyo. Hindi ka lang tinuruan, hindi ka lang inaliw, pinakain ka ng salita at pinakawalan ka mula sa mga harang na matagal mo nang pasan. Ngayon, gusto kitang paalalahanan, ang panalangin sa umaga ay hindi pagtatapos. Ito ay simula. Simula ng bagong pananaw, simula ng bagong pakikinig, simula ng bagong kilos ng pananampalataya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi event, ito ay tuloy-tuloy na daloy. Kaya kahit matapos ang video na ito, tuloy ang kilos ng Diyos. Huwag mong isara ang puso mo pag pinatay mo ang screen. Manatili ka sa presensya, sa katahimikan, sa pananalangin, sa direksyon ng langit. At ngayon, gusto kong bigkasin mo ito sa puso mo, tahimik man o malakas. Panginoon, salamat. Pinili mo akong kausapin. Pinili mo akong yakapin. Pinili mo akong daluyan ng iyong sagot. Kung may mga parte ng puso mo na dating sarado, pero ngayon ay unti-unting bumubukas, hayaan mong punan iyon ng Diyos. Huwag mo nang hayaan pang sakupin ng takot, galit o pagdududa. Ang mga iyon ay walang lugar sa pusong pinuno na ng salita ng Diyos. Dahil sa oras na pinuno ng Diyos ang isang bahagi ng buhay mo, hindi mo na iyon ibabalik sa dilim. Saan ka man ngayon, sa tahanan, sa trabaho, sa biyahe o sa isang sulok na ikaw lang mag-isa, isaisip mo ito, hindi ka iniwan ng Diyos. At hindi siya titigil hanggang makita mong natupad ang lahat ng pangako niya. Kaya ituloy mo lang ang pagsunod, ituloy mo lang ang pananalangin, ituloy mo lang ang paglapit, sapagkat bawat araw may bagong biyaya,
Bawat umaga may panibagong direksyon, bawat panalangin may sagot na dumarating sa tamang oras. At kung may parte sa iyo na natatakot pa rin, normal lang yan. Pero huwag kang manatili sa takot. Lumakad ka kahit may kaba, sumunod ka kahit may tanong. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi laging buo ang tapang, pero laging buo ang tiwala. At yan ang ginawa mo ngayon. Sa panunood mo, sa pakikinig mo, sa pananalangin mo, ipinakita mong naniniwala ka pa rin. At para sa Diyos, sapat na yon para gumawa siya ng bago. Ngayon, gusto kong bigyan kita ng pagkakataon na magsara ng lumang pinto. Oo, yung pinto ng pag-aalinlangan. Yung pintuan ng pagod, ng takot, ng kulang. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, tama na, tapos na ang kabanatang iyon. At isulat mo sa comments, isinasara ko ang lumang pinto, binubuksan ko ang bago. Pwede mo ring isulat, daloy ng biyaya, pumasok ka sa buhay ko, o pangako ng Diyos inaangkin ko. Dahil ang bawat salita ng pananampalataya na binibitawan mo ay binibigyan ng Diyos ng katuparan. At kung hanggang ngayon ay nararamdaman mong may ginagawa pa rin ang Diyos sa puso mo, ipagpatuloy mo ito. Hindi mo kailangang bitawan, hindi mo kailangang isara. Pwede mong panoorin muli, pwedeng i-replay. At higit sa lahat, pwedeng ibahagi sa iba, sapagkat marami ang kailangang makarinig ng ganitong salita. Marami ang naghihintay ng direksyon. Marami ang nauuhaw sa tinig ng Diyos. At baka ikaw na ang instrumento para makarating ito sa kanila. Kaya bago mo tapusin ito, click mo muna ang video na lumalabas ngayon sa screen. Yan ang susunod na hakbang. Huwag mong palampasin. May bago pa siyang sasabihin sa'yo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na ngayon. Dahil araw-araw tayong sasamahan ng Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin sa umaga. Isa itong paglalakad na sabay nating tatahakin. Salamat sa pagsama. Salamat sa pananampalataya mo. Salamat sa pagbubukas ng puso. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagsisimula ng isang bagay nang hindi niya tinatapos. At kung dinala ka niya rito, sigurado may itutuloy siya sa buhay mo.